Kakapasok lang, grabe ang nangyari kay Sen Amy Marcos, Press PBBM at tamba di makapaniwala. Ano yun? Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Updates. At siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok. Pag-usapan natin ito po, no, hindi na po masikmura ni Senator Amy, kapatid mismo ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi masikmura. Lalo na po itong naisip nilang solusyon. No? Solusyon po dito sa mataas na presyo ng bigas. Magugulat po kayo. Ako, nagulat din. Bigas. Sabi ko, nagulat. Ayan po, no? Sabi po ni Senator Amy, hindi ko naman na masikmura ito. Ito po, basahin natin yung kanyang mismong wordings niya. Ayokong lagi niyo akong ginagawang kontrabida. Ito, address niya to sa mga BBM supporters, di ba? Ayokong lagi niyo akong ginagawang kontrabida pero hindi ko naman masisikmura ito. Ano yung hindi niya masisikmura? 15% na lang ang taripa ng imported na bigas, baboy at iba pa hanggang 2028. Dito ako nagulat, no? Ang nilulutas ninyo problema ng presyo ng bigas, no? Nung ba panahon ni Duterte mabababa yung taripa? Hindi. Bakit hindi? Pero hindi ganito kataas yung presyo ng bigas. Oh. Tama, no? Nung panahon talaga ni FPRRD, ang 100 piso mo, makakabili ka na ng 3 kilong bigas. Magandang klase na yun. Pero sa panahon ngayon, ang 100 piso mo, 1 kilong bigas na lang ang mabibili mo. Ngayon, kung titipirin mo yon at bibili ka ng mas mura, di ba? Yung pipilitin mo, 2 kilo bibilin ko, 3 kilo, is ang pangit. Di ba? Ang pangit ng klase ng bigas na makukuha mo. Kailangan talaga, kung gusto mo ng bigas na maganda, nandiyan yung pumapatak ng 70, di ba? Pero dati nakakabili ka 35, di ba? 36, 38. Di ba? Magandang klaseng bigas na yon. Yung 40, maganda na yon hanggang 45. Oh. Iba kasi ngayon eh. Talagang grabe yung taas ng bigas. Di ba? 100 piso mo, 1 kilo sa 1 araw lang. Ay, sa isang kainan lang. Di ba? Eh, paano kung marami yung pamilya? Di ba? Siyempre, 1 kilo, is kulang pa yun. Di ba? Sa tanghalian lang. Eh, bibili ka na naman, another ano na naman, 100 pesos na naman. O magpalagay natin, sinasabi, sobra ka naman, di naman 100 pesos. Ay, o bili ka 80, o di ba 70, o 140, 2 kilo. O, ang laki, di ba? Dati 100 pesos, bili ka 1 kilo, meron na kayong pambili 2 order na ulam. O, di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, no, sa bigas muna tayo mag-focus Ibig sabihin, hindi yan yung problema talaga, yung taas ng taripa. 'Di ba? Ang taripa po, yan po yung pinapatong ng taxes. 'Di ba? Para yung competition maging fair sa atin kasi kung hindi mo lalagyan ng tax yung mga galing sa ibang bansa, kawawa yung mga magsasaka natin. Oo. Ang pinagtataka ko, bakit nyo isasamang bababaan ng tax yung pumapasok na karne ng baboy? At iba pa sabi, hindi ko alam kung ano yung iba pa hindi naman mataas na yung presyo. Hindi naman umaangal na yung mga tao sa presyo ng baboy. Papatayin nyo lang, tama si Senator Amy, tuloy natin. Di lalamunin ng mga imported ang palengke. Paano na mga lokal na magsasaka? Ano ito? Inuudyukan ba natin sila magpakamatay na lang? Di ko maintindihan, makukuha pa ba ito ng dasal? Tignan nyo, may ibang pinahihiwatig si Amy Marcos. Parang hindi na kaya ng dasal. Ano na kaya ang gagawin namin? Ikaw na magsabi, Senator Amy. Baka may suggestion ka na gawin sa gobyerno ng kapatid mo. Magkano yung kilo ng bigas kay Duterte? Hindi naman niya binababa yung taripa. Ibig sabihin, hindi po yan,
Nakakaano, no? So parang kahit hindi babaan yung taripa, kung talaga nasa desisyon mo talagang babaan yung presyo ng bigas, mabababaan mo. Depende na lang talaga, di ba? Depende na lang sa tao o doon sa namumuno. Kasi pag inutos mo, babaan nyo yan, bababaan nila yan, di ba? Di ba, ang una ninyong solusyon na, ang una ninyong nakita noon, may mga nag-hoard ng bigas, di ba? Kaya tumataas yung presyo. Oh. May mga hinuli nga kayo eh. Bakit wala nakulong kasi doon? Pinumpiskan nyo yung bigas, pinamigay nyo yung bigas. Pero wala pong nahuli. Walang may-ari ng bigas na yun. Walang may-ari nung... Ang lalaki po nung mga tambakan ng bigas na yun. Di ba yan yung sinasabi nyo nung una? Bakit nyo biglang ibababa ngayon yung taripa? Yung pagbaba po ng taripa, ang ibig sabihin po niyan, bawas po yan sa tax na nakukuha ng taong bayan. No? Imposibleng walang may-ari eh. Kalokohan po yun, walang may-ari nun eh. Ibig sabihin, kinumpiskan nyo yung bigas dahil illegal yun. May illegal silang ginagawa. Eh yung may-ari nung bigasan, di ba yan lang nung una, tapos ngayon mapupunta na sa taripa? Posible talagang bumaba ang presyo ng bigas, pero ewan ko, hindi na nga masikmura ng kapatid eh. Kapatid pa yan ha. Talaga parang nakikita natin na parang talagang medyo kumukontra na si Senator Amy. Kasi sinasabi naman ng iba, kaya ganyan yan si Amy, parang doble kara. Yun ang sinasabi. Lahat sila merong merong mga side comment eh, no? Yun po yun eh, di ba? Sinasubsidize po yun, binibigay po yun sa magsasaka para makapag-compete sila. Ang sakit sa ulo, no? Alam niyo, para sa akin, nakikita ko kay Senator Amy, baka naman talagang nasa puso't isip niya talaga eh. Basta yung pagsiservisyo sa mamamayan, yun ang talagang gusto niyang mangyari. Diba? Kaso nga lang, hindi niya magampanan ngayon eh. Pero parang napupuno na din siya eh. Parang nasasagad na rin siya ngayon. Diba? Kaya medyo nakakapagsalita na siya ng ganito. Diba? Pero syempre, nandoon pa rin siya sa balanse eh. No, nandoon pa rin syempre. Ikaw, kapatid mo, ayaw mong ayaw mo kahit papaanong dalin sa di ba? Ayaw mong kalabanin. At isa pa, matalik mong kaibigan ng mga Duterte, ayaw mo din kalabanin, ganto. Pero naglalaban sa puso mo kasi kung sino yung tama eh. 'Di ba? Nandoon naglalaban yun eh. Na tama tong isa, ganto. Yung pinaglalaban nito tama. Parang may mali na dito sa 'di ba? Naglalaban pa rin kaya kahit magsalita siya ng ganto, kung ano-ano yung maiisip sa kanya. Kasi hindi niya naman pwedeng taluhin yan eh. Pag tinalo niya ang Duterte, sabihin sa kanya, traidor siya. Kapag tinalo niya yung kapatid niya, syempre sabihin, sarili mong kapatid, ginanyan mo. Diba? Hindi niya alam kung saan siya lulugar eh. Diba? Kaya minsan iisipin na lang niya, bakit pa kasi kayo nag-away? Kaya parang galit, kinaiinis siya dun sa sa alitap-tap eh, di ba? Nakikita naman natin yung kung paano niya banatan, di ba? Baga, hindi ka Marcos. Gano'n, di ba? Nagsalita siya ng gano'n. Sino yun, di ba? Alam niyo na yung mga tunas. Yun na lang eh, yung marami tayong problema, pero busy lahat sa Kongreso, sabay-sabay, 3. Lahat yun, direkta si Duterte. War on drugs, gentleman's agreement, tsaka tong EJK, tsaka yung Parmali. Punta po tayo rito sa mga fake news. Sabi po rito, nagsalita na po si Colonel Jean. Ano na nga apelyido nito ni Colonel Jean? Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Pajardo. Pajardo. Batay sa ulat ng Police Regional Office 11, lumalabas na hindi mga pulis kundi sibilyan na nahuling gumagamit ng droga. Ito ko po ang kanyang pahayag. Gusto lamang po nating i-correct ito pong report na ito na ang positive po sa drugs, sa drug test ay mga sibilyan, employee po ng LGU po ng Davao. Hindi po PNP members ang mga ito. Nakausap ko po yung Police Regional Director po ng Police Regional Office. In fact, hindi po yung ating forensic group ang nag-conduct ng drug test dahil ito po ay civilian employee. Gusto lang po nating i-correct po yun. Ayan ha. I-correct. Ayaw niya pang sabihin fake news eh. Pero ayon po sa Davao Police,
We would like to address the recent news reported by NOL Radio 630 Teleradyo Serbisyo Balita posted on social media June 4 under the headline Ray Barbers, 37 pulis sa Davao positibo sa drug test. Ba? Hindi po Davao Police. Kawawa naman talaga, no? Panay Davao ngayon. Sila na nga yung nagtatrabaho laban sa droga. Puta, sila pa yung kinakawawa. So parang pinapalabas dito na may mga ganyang pulis sa Davao. So parang sinasabi nila dito na mas malala sa Davao. Ganon. Parang akala nyo tahimik sa Davao, akala nyo walang adok-adok niya sa Davao, o kahit yung mga pulis dyan, ganyan. Parang ganon yung pinaparating eh. 'Di ba? No, gagawin lahat, masira ka lamang. Ganyan ang talagang talagang ang mindset nakatutok sa lugar ng mga Duterte, nakatutok sa Davao. Kung paano nila mabuburay ang mga yan eh. 'Di ba? Ang problema ng bansa hindi na pumapasok sa isip nila. 'Di ba? Wala na, hindi na natin yung talagang pinapangarap natin noon nung magkaroon ng eleksyon, na kapag nagbago ang pamumuno o ganito, mga opisyal na ganito, magiging maayos ang bansa. Wala. Hindi na nangyari. Hanggang sa matapos na mga termino ng mga yan, wala. Puro ganito pa rin. Kung paano mapapabagsak, mahuhuli ang mga Duterte, kung paano makokontrol yan Davao, matatanggal sa pagkontrol ng mga Duterte ang Davao, ganun eh. 'Di ba? So ganyan, pinapalabas na ganyan, adik-adik yung mga kapulisan na sinasabing ganyan dyan sa Davao. Parang napaka-imposible naman nun. 'Di ba? Kasi alam naman natin yung Pangulo, galit na galit sa sa droga, kaya nga nagkaroon siya ng war on drugs eh. Meron pa nga nagsabi niyan dati, kaya nagkaroon ng war on drugs yan kasi meron sarili daw na laboratorio sa FPRRD. Parang ganon. Yung may nagsabi sa akin noon, ewan ko ba, comment ba yun o ano. Parang ayaw niya magkaroon ng kakompetensya. Sus, Mariosep naman. Bakit may ganon? Diba? Mariosep, hindi nyo ba alam sinasabi nyo? Mantakin mo, iisipin niya magkaroon ng war on drugs kasi baka ayaw niya magkaroon ng kakompetensya. Eh di wow. Ang galing nun eh. Kumbaga yung utak nila, talagang, uy, ang lawak naman. Ang lawak ng pag-iisip mo. 'Di ba? Halos puspusan yung ginagawa ni FPRRD. 'Di ba? Sa pagkontra diyan sa bisyong 'yan. Halos patinuin niya lahat ng mga tao. Siyempre, kapag pinuksa niya yung bisyong 'yan, yung mga gumagamit, titinu yan, matatakot yan. Tapos si FPRRD mag-uutos na gano'n, magkalat kayo ng ganito. Tingin nyo, bibili yung mga yon. Siyempre, baka mamaya trap lang ng FPRRD yan. Diba? Bakit tatakutin niya pa ng gano'n yung mga tao? Yung mga gumagamit, Mariosep naman kayo. Di nawala yung niya, ano ba yun? Yung pag nagbebenta ka, yung sales, basta yun na yun. Yung parang PR mo sa pagsasalita, yung parang makabenta ka, diba? Siyempre, yoko. So, ang galing yan, di ba? Mamaya mapahamak pa ako dyan. Kita nyo naman kung gaano talaga yung puspusang ginawa ng FPRRD nun. Halos lahat. Davao nga, di ba? Wala namang ganyan-ganyan masyado. Meron mga nagsasabi, meron pa din, meron ganyan-ganyan. Mariosep. Siguro sa 100%, 20%, 25% nagsasalita, 75% nagsasalita, ayos naman. May mga kaibigan ako dyan sa Davao, okay nga daw sa Davao eh. Ako gusto ko lumipat dyan eh. Parang warning ba to? Na pag kayo ay nagtrabaho laban sa droga, grabe umatake media, no? Grabe umatake kayo lahat, pati yung mga vlogger na kakampi. Kung sino yung kailan pa po naging masama yung anti-war drug campaign? Anti-drug campaign pala. Kailan po naging masama yung war on drugs? Kasi wala daw niyan dati. 'Di ba? Yung mga nagda-drugs noon, yung mga nagbebenta ng mga ganyan-ganyan is open sila. Ang lakas ng mga bentahan nila noon eh. Hindi nila sinasawa yun. Kapag ikaw masyado kang matunog, kulong nyo yan. 'Di ba? Gusto nila yung lumawak, kumalat. Pero yung may pupuksa, ayaw nila nun. Kumbaga nga, kaya hindi umaasenso ang bansa natin. Kaya hindi natatahimik o nagiging disiplinado ang bansa natin dahil sa mga ganyan. Kung ano yung mga paraan na makakapagdisiplina sa mga Pilipino na tumataliwas ng landas, is yun ang pinipigilan nila, yun ang ayaw nilang mangyari.
kung sino yung taong nagpapatupad ng ganon para disiplinahin ng mga tao na hindi gumagawa ng maganda, yun ang gusto nilang parusahan. Hindi yung gumagawa ng hindi maganda. Yung gumagawa ng maganda, yun ang masama sa paningin nila. Pinasasama nyo lang. Grabe nga yung gobyerno, no? Magandang gawain yung ginawa ni Paulo Duterte. Approve po sa mga taga Davao yun. Maganda rin po yung random drug testing. Gusto niyo po ba yung mga taga City Hall ay mga adik? Bakit hindi niyo po gayahin? Maganda yun, baliktad random drug testing. Magandang gawain ngayon. Ewan ko ngayon. Ngayon po yung panahon na pinaka-worst yung pagbibintang sa tao. Ay, ginastos mo. Yung hiningi mong pondo. Ginastos mo? Grabe ka naman. Bakit mo ginastos? Yun lang po eh. Ay, may pondo ka? Ay, may pondo kayo sa Davao? O, bumaha. May pondo kayo sa Davao, di ba? Bakit may baha? Di ba, bakit? Bakit naging masama yung magkaroon ng pondo yung Davao at bumaha? Las Piñas, Maynila. Perdigana raw. Pwede daw bigyan ng pondo yung Davao pero gumawa sila ng rebulto, isabit na lang yung pondong ibibigay doon. I-display nyo na lang dyan, maging symbol yun. Hirap no? Basta pagtulong sa Davao, no? Hindi ako taga Davao, pero naaano ako sa mga Davao, sa mga Davaoeños, nakikisimpatya ako sa nangyayari. 'Di ba? Kasi parang yung tulong din no? Parang nawawala sa kanila, parang nawawala sila sa no? Parang nababaliwala sila sa usapan. Dahil ba nandiyan ang mga Duterte? 'Di ba? Pati yung mga mamamayan diyan is kailangan pa bang madamay? Hindi dapat. Kasalanan ba ng mga tao diyan sa Davao na solid ang suporta nila sa mga Duterte? Kaya naman solid ang suporta nila sa mga Duterte diyan sa Davao kasi naging maganda yung pamamalakad sa kanila. Dahil kung hindi maganda yung pamamalakad ng mga Duterte sa kanila, pinalayas na ang mga Duterte diyan. 'Di ba? At hindi na nanalo yung mga yan bilang presidente, bilang vice president, mayor. 'Di ba? Hindi na para ganun diyan. Bakit magtsatsaga pa ang mga tao sa Davao kung hindi maganda ang naging pamumuno ng namumuno diyan? 'Di ba? Hindi naman tanga ang mga Davaoeños para magpauto ng magpauto. Ngayon, alam natin na nakikita ng mga taga Davao na maayos na naging pamamalakad at nakikita naman natin sa lugar nila. 'Di ba? Gana na ba laban kung ano yung masamang gawain, yun yung popuri. Nakahuli ng droga, nakasabat ng droga, spot promotion yan pag sa ibang lugar. 'Di ba? Nakahuli kayo ng droga, congratulations, ang galing nyo naman. Tsaka dapat yung ginawa ni Pulong Duterte na war on drugs, 'di ba dapat ginagaya yan eh. No, parang model yan eh. Ganyan, ang linis dyan sa Davao, talagang nilalabanan ng bisyo dyan. I-continue natin kung ano yung ginagawa ni FPRRD. Dapat ganun, di ba? Pero kung sinasabi nila, mayroong mga killings kasi nangyayari. Sige, kung kaya nyong gumawa ng walang ganung nangyayari, mas maganda. Di ba? Ngayon, kung lalaban sila, yung mga huhulihin nyo, di nakipakiusap na lang kayo pag tinutukan kayo ng baril. Pag-usapan natin to. Diba? Baka makuha mo sa usapan. Kaya sinasabi natin wala kang magagawa kung yung huhulihin mo, lalabanan ka. Alangan namang sabihin mo, ba't mo ako tinututukan ng baril? Mag-usap lang tayo, huhulihin lang kita. Kasi gumagamit ka, bawal yan. Babalaling kita! Wag! Makinig ka sa akin, kapatid. At gaganon yung mga pulis sa atin. Siyempre, kawawa naman yung mga kapulisan na din natin na nagpapatupad ng ganon. Siyempre, lalaban din yung mga pulis. Kung lalaban din yung huhulihin nila. 'Di ba? Pero hanggat maaaring walang killings na mangyari, mas maganda. 'Di ba? Mas pabor tayo doon. Pero walang magagawa yung nagpapatupad doon at kapulisan natin kung talagang mismong huhulihin mo ay lalaban sa iyo. 'Di ba? Kung buhay mo na yung nasa bingit. Ikaw na yung nagpapatupad ng batas. 'Di ba? Ikaw pa malalagay sa alanganin. Spot promotion. May press conference pa na binabati ko. Paano ba nangyari? Tanong ng mga press. Pasensya na kayo. Medyo hindi sila sanay, no?
Hindi sila sanay na magsalita. Hindi raw sanay magsalita yung mga pulis sa press con. Ayon, at ating natungayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre yung boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa video na ito na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.